Pilit ang ngiti niya kasabay ng paghugot ng buntong hininga. I just can't tell you now. But why? Nanlalaki ang mga matang tura nito. Sorry pare, I need to think and lay out my plans or else I will lose her. Sumandal ito at iniangka ang mga braso sa sandalan ng kinaupuan. Suggestion lang naman ang akin. Kung hindi ka pabor sa sinabi ko, okay lang. Total ikaw ang makakatansya sa sitwasyon mo. Iba yan. Hindi yan sakit na pwede mong resitahan ka agad. Sa lahat pa naman ng sakit, yung sakit sa pusong mahirap gamutin at matagal maghilom. Anito, hindi rin to tulad ng mga abstract paintings mo kung titingnan. Parang walang ibig sabihin. Parang nilaro lang. You have to look deeper into it to know what it means. Napangiti ito at inangat ang beer mug na nasa mesa. Cheers, pare. For you and Therese. Inangat din niya ang hawak na mug. Cheers. Ate Almira. Malakas na tawag ni Therese na makitang dumating ang kapatid. Niyakap siya nito. How are you? Sinabi sa akin ni Papa na bumalik ka na. Ano bang nangyari? I am so worried about you. Nag-aano lang sabi nito. Pinipilit niyang umiti sa harapan nito. Naalala na naman kasi niya si Earl. I'm okay, Ate Almira. It's just that some things did not work out right. What do you mean? Tinignan siya nito na tila may binabasa sa mukha niya. Are you in love? Come on, tell me. I'm sure it will do you good if you let it all out. Malambing na pilit pa nito. Sa halip sumagot, sinukbit niya isang braso sa braso nito. Giniya niya ang kapatid patungong hardin. May rehearsal si Steve para sa fashion show nito ng araw na yon, kaya nakapagsarilinan ang magkapatid. Pabirong umikot ang mga mata nito. I am willing, my dear sister. Noon pa mang mga bata na sila, si Almira na ang shock absorber niya. Ito ang madalas niyang pagsumbungan noon kapag may nakakaaway siya sa eskwela at ito rin ang lagi nagtatanggol sa kanya. Tumango si Therese bilang sagot sa kanina ay tanong nito. Nanlalaki ang mata na nakatatandang kapatid. Really? Sinong mapalad na lalaking yan, ha? Interesadong tanong nito. Kinuwento niya rito lahat ng nangyari. Tahimik naman na nakinig ito. Why didn't you give him a chance to explain? Malay mo, sinadya ng babaeng yun na sabihin, nagkabalikan na sila kahit hindi, para masira ang relasyon ninyo. Magkasalubong ang mga kilay ng ate niya, na tila inis na inis sa modelong pinag-uusapan nila. No, kung hindi yun totoo, bakit di niya kagad sinabi sa akin na magkasama sila ng birthday niya? Rason niya. Siguro sa tingin niya hindi na importante yon dahil matagal na siyang hiwalay ng Vivian na yon. Kung sasabihin pa niya sa'yo, baka naman nga magselos ka pa at yun na maging umpisa ng di niya pagkakaunawaan. Umiling-iling si Therese. Ewan ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin at anong hindi. Naguguluhan ako. Aniya. You love him, right? Papayag ka bang basta na lang ipaubaya si Earl sa babaeng yon? Tanong nito. Paano kung huli na ang lahat? Nag-aaral lang na sabi niya. Oh, don't be such a pessimist, little sis. Walang mangyayari kung narito ka at patuloy tinatanong mo lamang ang sarili mo. Saglit siyang nag-isip. Maya-may napangiti na. Thanks, ate. Aniya. Nakangiting niyakap niya ang kapatid. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing yon kaya't maaga nagsara ng bahay si Charing na ilang araw pa lang nakakabalik mula sa pagbabakasyon. Habang hinihintay niyang binatang amo, nilibang niya ang sarili sa pagbubuklat ng ilang magazines na naroon sa magazine rack sa sala. Iyon ang malimit niyang gawin kapag ginagabi ng uwi si Earl. Ilang sandali pa tumunog ang doorbell. Dagli siyang sumilip sa bintana para siguraduhin na dumating na ito. Maliwanag ang ilaw sa labas kaya't nakikita niya kagad kung sino ang nakatayo doon. Si Vivian yun na. Anong ginagawa rito ng babaeng yon? Mula nang dumating siya, walang nabanggit si Earl sa kanya na nagkabalikan na ang mga ito. Nang tignan niyang muli ang babae, wala pa rin katinag-tinag na nakatayo ito roon at parang hindi alintana, basang-basa na to ng ulan. Wala siya nagawa kundi ang punta nito at pagbuksan ng gate. Nangangatog na ito sa ginaw nang isukob niya sa payong. Ano bang ginagawa mo sa labas at nagpakabasa ka ng ganyan sa ulan? Nagpakamatay ka ba? Naiiritang tanong niya. Nang makapasok na sa loob, giniyan niya to patungong kusina. Sandali lang. Hintayin mo ako dyan. Ikukuha kita ng pamalit sa suot mo. Ilang sandali na nakapagpalit ito ng damit. Pagpasensya mo na yung duster ko. Walang ibang damit pamabae rito kundi yan. Inabotan din to ni Charing na isang tasa ng mainit na kape. O inumin mo yan para mawala ang ginaw mo. Napansin niyang mula kanina hindi pa to nagsasalita na parang ang lalim ang dinadalang problema.
Vivian, ano bang problema mo tumahangos ka rito kahit malakas ang ulan? Nagkabalikan na ba kayo ni Earl? Pilit na tanong niya. Kung siya lamang ang masusunod, hindi na siya mapapahintulutang mangyari yon. Nawala ang amor niya sa babaeng kaharap mula nung iwan itong alaga niya. Nagulat siya sa reaksyon nito. Sa halip sumagot, tumagulhol-to sa harapan niya. Lalo siyang naguluhan. Vivian, teka, bakit ka umiiyak ng ganyan? Ano bang nangyari? Baka gusto mo magpaliwanag man lamang. Nagpaliwanag to unti-unti sa pagitan ng mga hikbi. Totoo ba ang naririnig niya? Tinalikuran na nito ang pagmamodelo at gustong makipagbalikan sa binata. Sa kabila na nakakahabag na anyo nito, wala siya naramdamang awa rito. Lalo pa siyang napuot nang maalala ang nakaraan. Vivian, tatapatin na kita. Bilang inainahan ni Earl, aaminin kong mas nasaktan ako sa ginawa mo noon. Tinuring na rin kitang anak ko dahil alam kong mahal ka niya. Sa kabila ng pinakita namin sa iyong kabutihan, anong kinanti mo? Matigas na sabi niya. Nagbuntong hininga siya at saka nagpatuloy. Kung hinihiling mo ako pag-usap kayo, pababayaan kita. Ngunit wala ako magagawa kung siya na mismo ang tumanggi sa'yo. Hindi mo siya masisisi, Vivian. Sa tingin ko, malaya na siya sa buhay niya ngayon. Tang iyak ang sinagot nito. Gagabihin si Earl ngayon sa ospital. Malamang may mga madaling araw na yun makakauwi dahil alas 12 na rin ng gabi. Bukas na kayo mag-usap. Ang mabuti pa, doon ka na sa kwarto ko magpahinga. Sige na at susunod na ako, aniya. Tumaliman na ang babae. Napapailing na sinundan niya to ng tingin. Nakaupo siya sa sofa nang tumunog ang telepono. Humihikab na sinagot niya yon. Hello, Nanay Charing. Bungad ni Earl na siyang nasa kabilang linya. Hello anak, nasa biyahe ka na ba? Malapit na ho ako dyan. Tila pagod na sagot nito. Naku, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ininaan niya ang boses para hindi maulinigan ng bisita ang sasabihin niya. Pwede ho kayang bukas na natin pag-usapan kung ano man yon. Total wala naman ho akong pasok bukas. Pakiusap nito. Hindi pwede anak eh. Narito kasi si Vivian sa bahay at natutulog sa kwarto ko. Pagbibigay alam niya. Alam niya nagulat to sa sinabi niya dahil hindi to agad nakaimik. Ano bang ginagawa ng babaeng yan sa bahay? Bakit niyo siya pinapapasok? Nagagalit na tanong nito. Nagpakabasa kasi sa ulan kaya pinapasok ko. Iyak ng iyak kanina dahil sa'yo. Gusto ka lang daw niyang makausap. Ang sabi ko bukas na lang kayo mag-usap. Ayun, pinatulog ko sa kwarto. Narinig niyang pumalatak ang binata. Sana sinabi niyo na hindi ako uuwi ngayon para naman hindi na siya nagtagal. Naiiritang sabi nito. Pasensya ka na anak. Mas makabubuti siguro na mag-usap na lang kayo. Kung di mo siya inasal, tapatin mo siya ng maayos. Sa tingin ko matagal na nang pinagsisihan ang ginawa niya. Mungkahi niya. Nay, alam niyang di ko na siya mahal. Walang mangyayaring balikan. Kahit ano pang gawin niya, isa pa may minamahal na akong iba, si Therese. Anito. Nagulat pa siya sa ipinagtapat nito. Ilang buwan lamang siyang nawala, parang ang namin na nangyaring hindi niya alam. Sinong Therese? Wala na yatang ikukwento sa akin tungkol sa babaeng yan. Nagtatakang tanong niya. Napabuntong hininga na ang binata. Mahabang kwento, Nay. Tsaka ako na ipapaliwanag sa inyo. Naging abala kasi ako sa trabaho, kaya nawalan ako ng pagkakataon na sabihin na sa inyo. Nagulat kasi ako, anak. Wala kasi ako matandaan na may gusto kong ligawan na ganyan ang pangalan. Pilihiman mo yata ako Pabirong saan niya. Mahinang tumawa ito. Pasensya na ho. Hayaan ho ninyo bukas sa bukas din, ikukwento ko sa inyo. Kinabukasan, maaga naganda ng almusal si Charing. Naging abala to sa kusina kaya sinamantala ni Vivian ang pagkakataon. Walang kilatis na pumasok sa silid si Earl. Nilak niya ang pinto at pagkatapos ay walang pakialam. Hinubad niya ang suot na damit. Sandaling tinitigan niya ang tulog na binata. Nang muli niyang masilayan ang kakasigan nito at naalalang pagmamahal na iniukol nito sa kanya noon, nakaramdam siya ng panlulumo at panghihinayang. Pumasok din sa isip niyang maligayang araw na pinagsaluhan nila. Ilang ulit niyang pinagalitan ng sarili sa katangahan niya at ngayon narito siyang muli. Hindi malaman kung anong klaseng pagsusumamo o pang-aakit ang kailangan niyang gawin para manumbalik ang pagmamahal nito sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Walang pag-atubiling niyakap niya si Earl at banayad niyang hinalikan ito sa punong tenga. Marahil ay nakaramdam to ng init kaya naalimpungatan.
Napabalikwas to ng bangon na makita siyang walang saplot sa katawan. What are you doing here? Wala ka na ba talagang respeto para sa sarili mo? Nakaalmang bulalas nito. Sweetheart, I know you miss me kaya ako narito ngayon para samahan ka. Tinangka niyang tuksohin na isang maalab na halik sa labi. Napangawi siya nang hiklatin itong isang braso niya. Aray, Earl! Nasasaktan ako! Daing niya. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo tinigilan niyang kahibangan mo, Vivian? Kailangan ko bang paulit-ulit na matagal nang tapos ang relasyon natin? Dinampot nito ang damit niyang nasa sahig at ibinato sa kanya. Mabilis sinuot ito ang boxer shorts na nakapatong sa couch. Pagkatapos galit na binilya ang pinto. Di na napigil ni Vivian ang duha dahil sa awa sa sarili. Sa nakita niyang reaksyon nito, alam niya, hindi niya maibabalik ang dati nilang pagtitinginan. Isa pa poot ang nabasa niya sa mata ng dating nobyo noong titigan niya ito kanina. Sinubsob na lamang niya ang mukha sa kama at doon binulalas ang damdamin. Trisha! Masayang bati sa kanya ni Charing. Nanay Charing? Gulat na tanong ni Therese. Nawala sa loob niyang matagal-tagal na rin siyang nawala roon, kaya hindi imposibleng bumalik na ang matanda sa bahay. O bakit para nakakita ka ng multo? Nagtatakang tanong nito. Hindi naman ho. Nandyan po ba si Sir Earl? Ato biling tanong niya. Naisip niyang marahil wala pa itong nalalaman tungkol sa kanila ng binata dahil tinawag siya nito ng pangalang iyon. Oo, natutulog pa siya. Wala siyang pasok ngayon. Halika na, pumasok ka. Anyaya naman ito. Sinipat pa nitong dawing likuran niya na parang may hinahanap. O anak, nasan ang bag mo? Hindi ka pa babalik dito? Nagtatakang tanong nito. Po? Ang sabi kasi sa akin ni Earl, nagpaalam ka raw sandali para magbakasyon. Paliwanag nito. Opo, tugon niya. Nakaramdam siya ng kirot sa sinabi nito. Kung gayon, tinago pa rin ng binata ang totoong pagkatao niya sa matanda. Marahil nga hindi seryoso sa kanya ang nobyo. Pinilit niyang umiti sa kabila ng kalungkutan. At dahil doon, kinailangan niyang pagsinungalingan ang pakay niya ng pagpunta roon. Yun nga po ang dahilan, kaya pumunta ako dito para sabihin sa kanyang, hindi na po ako babalik. Ha? Bakit naman? Nahihirapan ka ba sa gawaing bahay? Narito naman ako, tutulungan kita. Malungkot na sabi nito. Gustuhin ko man po ay talagang di na po pwede. Aniya. Umunat siya ng pagkakaapo. Gusto kong pasalamatan kayo sa lahat ng kabutihan na pinakita ninyo sa akin. Kung may nagawa man akong kasalanan sa inyo, kayo na pong bahala magpasensya sa akin, Nanay Charing. Nako, ano bang pinagsasabi mo? Bata ka? Mabait kang bata at wala ako may rereklamo sa'yo. Kung ano bang kasalanan ang sinasabi mo? Nakangiting kontra nito. Sabay silang nagulat nang may kumalabog na pinto sa second floor. Napatingin sila sa pinagmula ng ingay. Ano yon, Nanay Charing? Nagtatakang tanong niya. Napangiti naman. Ang matanda. Nako anak, may bisita kasi si Earl. Nito. Natunugan na rin itong nakakit na si Vivian sa silid ng binata dahil kabisado nito ang babae. Hindi ito papayag na hindi masarili ang lalaki. Biglang kinabahan si Therese. Parang may ino siyang kilala niya kung sino ang taong tinutukoy nito. Kagabi pa kasi nandyan si Vivian. Yun bang naikwento ko sa'yo na dati niyang nobya? Nakikipagbalikan kay Earl. Ewan ko lang kung naging sagot ng binata ko. Di kumukurap na kwento nito. Para siyang lulubog sa kinaupuan sa natuklasan. Doon natulog si Vivian, katabi ni Earl. Gusto niya panawan ng lakas ng mga sandaling iyon. Magkahalong emosyon ang dagling bumalot sa puso niya. Napatingala sila pareho na matanda na maramdaman nila may nagmamadaling boba galing sa second floor. Halos mapatid ang hininga ni Therese nang magtama ang mga paningin nila ni Earl. Nagulat din to na makita siya. Therese, kanina ka pa ba dyan? Bakas ang pag-aalalang tanong nito. Hindi makapagsalita si Therese. Ano pa ba ang kailangan niyang makita? Nasa harap na niya ang sagot. Hindi siya ang mahal ni Earl. Hindi niya na kailan makipaglinawan pa rito dahil tanga lamang ang di makakaunawa sa natuklasan niya. Sino bang Therese ang kinakausap mo, Earl? Si Trisha tong kaharap mo. Gusto raw niyang magpaalam sa inyo na hindi na siya babalik dito sa atin? Singit ng matanda. Napalingon silang tatlo na magsalita si Vivian. Nakatapis lang to ng tuwala at matamis na nakangiti sa kanila. Nakaramdam siya na matinding paninibugho nang pumasok sa isip niya kung anong maaaring ginawa ng mga to habang nasa isang silidbong magdamag. Hi! Bumalik na pala ang katulong na mapagsamantala. Nang uuyam na sabi nito. Vivian, please.
Pigil ng binata. Halinhinang tiningnan silang tatlo na matanda. Bakas sa mukha nitong pagkarito. Naupo ito sa sofa sa poang noo. Ano bang nangyari dito habang wala ako? Humalakak ang dating modelo. Oh, I see. Wala palang kaalam-alam si Nanay Charing sa pinagkagagawa ng katulong ninyo, Earl. Pwes ako na magkukwento. Anito. Humalokip-kip to habang nakataas ang isang kilay. Nabanggit kasi na matanda sa babae na nagbakasyon lamang ang kasama nitong katulong kaya't mag-isa itong nag-aasikaso sa binata. Nang ipalarawan nito kay Charing ang itsura ng kasama nito, nahulaan ng dating modelo na si Therese ang tinutukoy nito.